Welcome to this channel. Ang presentation po natin ay tungkol sa ilang mga banal na tao na nabuhay ng maraming taon sa pamamagitan ng pagkain ng Holy Eucharist lamang. Isa itong hindi maipaliwanag na katotohanan na pinatunayan ng taong malalapit sa kanila, tulad ng kanilang mga kamag-anak, confessors, contemporaries, doctors, at iba pang mga witnesses. Maraming tumutulig sa ating banal na Eukaristiya bilang simbolo lamang daw, subalit sa mga mananampalatayang Katoliko, ito ay tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukrito. Ayon sa salaysay na naitala ng confessor ni Saint Catherine of Siena, na si Blessed Raymond of Capua, na siya ring sumulat ng buhay ng santo, sa huling 7 taon ng kanyang buhay, walang kinain si Catherine maliban sa Eukaristya. Nakapagtataka na sa pamamagitan ng isang espesyal na himala, siya ay literal na pinalusog ni Kristo sa Eukaristya lamang at nagawa niya ang maraming gawain ng paglilingkod nang may nakakagulat na kalakasan. Marami ang nag-alinlangan tungkol sa kung ito nga ay totoo, ngunit narito kung bakit ang mga account ay tunay na nakapangumbinsi ng mga tao. Una sa lahat, sinabi kay Catherine ng kanyang confessor na itigil na ang matinding pag-aayuno or fasting, ngunit pagkaraan ng ilang oras ay napagtanto niya na literal na hindi makakain si Catherine ng kahit na anumang pagkain na ibinigay sa kanya. Ito ay nagdulot ng matinding kahirapan at naging sanhi upang isuka ni Catherine ang nalunok na mga pagkain. Pangalawa, maraming mga tao ang naghinala na maaaring siya ay kumakain ng palihim o patago, kung kaya't sinubukan pa niyang kumain sa harap ng mga tao at hindi talaga niya napigilan ang pagsuka. Pinakalma ni Catherine ang naging bulungan ng mga tao, at ipinasya niya na sa araw-araw ay pupunta siya ng isang beses at uupo sa karaniwang mesa at magsisikap na kumain ng kahit ano. Ayaw talagang tanggapin ng kanyang sikmura at agad niyang isusuka ito. Mararamdaman na niya ang sobrang pananakit at pamamaga ng katawan kapag pinagpilitan pa niya ang pagkain. Sa huli, tuluyan ng pinahintulutan si Catherine ng kanyang confessor na ipagpatuloy na ang kanyang pag-aayuno na ang tanging pagkain ay Eukaristya lamang. Doon na siya napayapa at nagkaroon ng kalakasan at nagagawa na niya ng maayos ang mga tungkuling naiatang sa kanya sa araw-araw. For the last 7 years of Catherine's life, ang kanyang katawan ay tumanggap lamang ng Eukaristya. Ang kanyang pag-aayuno ay hindi nakaapekto sa kanyang enerhiya. Napanatili niya ang isang napakaaktibong buhay sa loob ng mga panahong iyon. Sa katunayan, karamihan sa kanyang mga dakilang tagumpay ay naganap sa loob ng 7 taon na iyon. Ang kanyang pagkamatay ay walang kinalaman sa malnutrisyon o anumang may kaugnayan sa kakulangan ng pagkain. Naranasan din ni Catherine ang iba pang mga Eucharistic miracles. During the consecration of Eucharist at Mass, nakita niya ang pari ay nagbago ng anyo at naging si Jesus. May isang pagkakataon na ang Eukaristya ay naging sanggol na Jesus sa mga kamay ng pari. May isang pari na hindi naniniwala sa mga visions ni Catherine. Binigyan niya si Catherine ng isang hindi na-consecrate na host at agad itong nalaman ng santa. Maraming mga pari ang nagulat na nakasaksi sa iba't ibang pagkakataon na ang Eukaristya ay lumipat sa kanya ng mag-isa, may panahong lumipad sa buong simbahan. Ang kanyang mga kaibigan ay nasaksihan na sa tuwing siya ay tumatanggap ng komunyon, siya ay nag-ecstasy. Kahit ngayon, mayroong isang patuloy na Eucharistic miracle sa Siena, sa tahanan ni Saint Catherine, na kung saan ang koleksyon ng humigit kumulang sa 350 consecrated hosts, ang tinapay na naging katawan at dugo ni Kristo, ay natagpo ang incorrupt na natiling walang sira ang mga ito, mula noong taong 1730 hanggang sa kasalukuyan. Mahigit sa halos 300 years na, at hindi sila nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabulok. Saint Catherine of Siena, pray for us. Si Saint Nicholas ay ipinanganak noong 1417 sa Switzerland. Siya ay may asawa at nagkaroon ng 10 anak.
Inialay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon at gumugol ng mahabang panahon sa fasting at contemplative prayers. Matapos ang humigit kumulang 20 taon ng buhay may asawa, noong 1467, nakatanggap si Nicholas ng isang compelling call at inspiration na talikuran ang kanyang tahanan at ang mundo at maging isang ermitanyo. Bagamat kakapanganak pa lamang ng kanyang ikasampung anak, ay buong pusong pumayag naman ang kanyang asawa. Ang kanyang mga kapitbahay, gayunpaman, maging ang kanyang mga nakatatandang anak, ay itinuring ang kanyang aksyon bilang iresponsable, immoral at hindi katanggap-tanggap na desisyon. Huminto siya sa pagkain o anumang inumin sa loob ng 20 taon, maliban sa banal na Eukaristya na natatanggap niya bawat buwan. Ang himalang ito ay sinuri sa panahon ng kanyang buhay at napatunayang authentic ng kanyang mga contemporaries at hindi mapag-alinlanganan. Upang mapatunayan ang katotohanan, nagpadala ang mga otoridad ng mga gwardiya sa loob ng isang buwan upang palibutan ang kanyang retreat house, gabi at araw, at upang makita kung may nagdadala sa kanya ng pagkain. Maging ang royal physician ng emperor ay dinala sa kanya upang suriin ang kanyang kaso at nanatili siya sa selda ng ilang araw at gabi. Ang mga delegasyon na ipinadala ay umamin na tunay ang lahat ng findings. Minsan, sinubukan ng obispo ang kanyang vow of obedience at iniutos na kumain siya. Si Nicholas ay obligadong sumunod, ngunit sa sandaling siya ay lumunok ng isang subo ng tinapay, ang kanyang paghihirap ay napakatindi. Nang siya ay mamatay, ang kanyang asawa at mga anak ay dumalo sa kanyang libingan. Hindi siya tinalikuran ng kanyang pamilya. Namatay siya noong 1487 sa edad na 70. Saint Nicholas de Flue, pray for us. Si Saint Catherine Fieschi of Genoa ay sinuportahan ng Eucharist for many years of her life. Sa buong Advent hanggang Lent season, si Catherine ay hindi kumakain ng anumang pagkain maliban sa komunyon na ibinibigay sa misa. Sa katunayan, sa loob ng 23 taon, mula sa feast day ni Saint Martin of Tours na November 11 hanggang Christmas Day at mula sa Quinquagesima Sunday o ang linggo bago ang Ash Wednesday or 50 days before Easter Sunday, hindi siya kumakain. At ang tanging inumin niya ay isang basong tubig na hinaluan ng suka at asin. Kung sakaling subukan niyang lunukin ang anumang pagkain o inumin, tinatanggihan ito ng kanyang tiyan. Kung minsan ay nagsisikap siyang mapanatili ang kanyang nilunok, lalo na sa harap ng kanyang confessor. Ngunit sa mga pagkakataong ito, ang kanyang mga pagsusumikap ay sinusundan ng nakababahalang sakit na halos ikamatay na niya. Saint Catherine of Genoa, pray for us. Si Saint Lidwina ay ipinanganak noong 1380 sa Skedam, Holland. Sa edad na 15, habang nag-ice skating, nahulog siya at nabali ang kanyang mga tadyang at unti-unting nagkasakit. Mula noon, naging bedridden na siya. Hindi na siya makakain o makainom ng hindi nagsusuka. Dumanas siya ng mataas na mga lagnat, nagkaroon ng ulcer at tumor. Ang kanyang mga organs ay nagkaroon na ng komplikasyon. Nabali rin ang kanyang noo na umabot sa gitna ng kanyang ilong. Nagkaroon ng lamat ang ibabang bahagi ng kanyang labi hanggang sa kanyang baba na kadalasang nagdurugo. Dito na siya nagsimulang mag-fasting ng tuloy-tuloy at nagpasya na mamuhay na lang sa paglilingkod sa Diyos. Ang kanyang kinakain lamang ay ang banal na komunyon bilang tanda ng kabanalan and acceptance of her redemptive suffering. 19 taon bago siya namatay, huminto na siya sa anumang pagkain maliban sa Holy Eucharist na tinatanggap niya araw-araw. Namatay siya noong taong 1433 sa edad na 53. Saint Lidwina, pray for us.
Si Saint Joseph of Cupertino ay ipinanganak noong 1603 sa Cupertino, Italy. Inilaan niya ang kanyang buhay sa simpleng pamumuhay. Sumali siya sa Franciscan Friars Minor Conventual, kung saan siya ay naordinahan bilang isang pari. He practiced a very strict religious life. Si Saint Joseph of Cupertino ay nabuhay sa loob ng 5 taon nang hindi kumakain at 15 taon namang hindi umiinom. Sa panahon ng hindi pagkain, tanging Eukaristya lamang ang ibinibigay sa kanya araw-araw. Madalas mapansin na bago ang pagtanggap ng banal na sakramento, mukha siyang maputla at matamlay, pagod at walang spirit of life, ngunit kapag nakatanggap na siya ng Holy Eucharist, iba na siya, may buhay, sigla at kalakasan na. Ang katawan ni Kristo ay tunay na pagkain at ang dugo ni Kristo ay tunay na inumin. Sa isang pagkakataon ang kanyang superior ay nagpumilit na kumuha siya ng kaunting pagkain. Kinuha niya ito bilang pagsunod sa nakatataas, ngunit sa sandaling isinubo na niya ito, muli itong tinanggihan ng kanyang sikmura. Tinagurian siyang The Flying Priest. Literal po ang title na ito dahil may mga witnesses na nakikita siyang lumilipad o nag-ecstasy while officiating masses or flying around the church. May separate vlog po ako sa kabuuan ng kanyang buhay. Saint Joseph of Cupertino, pray for us. Si Alexandrina ay ipinanganak sa Balazar, Portugal noong 1904. Naging bedridden siya at the age of 14 nang siya, ang kanyang kapatid, at isang kaibigan ay pinasok sa kanilang tahanan at tangkain silang pagsamantalahan. Nagawa niyang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Dito na nagsimula ang kanyang kalbaryo. Hindi siya tumanggap ng pagkain sa loob ng mahigit 13 years at pawang Holy Eucharist lamang. Ang kanyang mga naging spiritual directors ang nagpatunay nito na silang nagbibigay sa kanya ng Eucharist. Naging sensation ang balita tungkol sa kanya sa buong Portugal at tinawag na siyang the fourth seer of Fatima. She was confined in hospital for 40 days to test the truth of her condition. Maraming dalubhasang doctors ang pumirma na nagpatunay na wala talaga siyang tinatanggap na anumang pagkain at hindi nila maipaliwanag kung anong fenomenon ito. Marami ang nagsasabing huwad siya, subalit tinanggap lang niya ang mga panlalait na iyon na walang masamang salita na nanggaling sa kanya. Namatay siya noong 1955 sa edad na 51. Mayroon po akong separate vlog tungkol sa kanya. May title na Holy Eucharist lamang ang naging pagkain sa loob ng 13 years and 7 months. Baka sakaling gusto ninyong bisitahin ang episode na yun. Blessed Alexandrina was also a mystic, stigmatist, and a victim soul. Blessed Alexandrina, pray for us. Gospel of John, chapter 6. As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to leave?" Dahil sa paulit-ulit na sinabi ni Jesus sa Gospel of John, chapter 6, ito ay aking katawan, ito ay aking dugo, people took it as cannibalism. Kung kaya't marami siyang followers na tumalikod at iniwan siya. Hindi siya nagpaliwanag at humabol sa mga tao, sa halip tinanong niya ang kanyang 12 apostles kung sila ay aalis din at iiwan siya. Ito ay patunay na ang Holy Eucharist ay hindi simbolo lamang, kundi, truly, the body, blood, soul and divinity of our Lord Jesus Christ. We walk by faith, not by sight. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.